Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw na simbang gabi. Ang ating pong mass sponsor sa gabing ito ay ang Barangay 276 sa pamumuno ni Chairman Lovelyn Nieto. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin po ikatlong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. At simula'y sinalo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos sumina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sinilang siya ni Maria, direngtang iyas ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa Kanya, aming Diyos ay tagapagkanyan. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao'y tawagin, at sa puso mo aming ambay, ikisin sa pag-ibig na di mamahalin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalo mo, O Diyos, sa ligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, direngtang iyas ng Judea, at Jesus ang pangalang binigay sa Kanya, ang Diyos ay tagapagkanyan. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Atin po ngayong sisindihan ng ika-4 na kandila sa korona ng Adbyento. Tinatawagan po natin sina Sherwin Remis and family na siyang magsisindi ng ika-4 na kandila sa korona ng Advyento. Maaari na po kayong pumunta sa harapan.
Panalangin ng mag-anak sa korona ng Adbyento. Ama naming mapagmahal, naririto ang aming mag-anak na muling nagtatalaga ng aming sarili sa banal mong kalooban at layunin. Hinihintay namin na may kagalakan ng pagdating ng iyong anak. Sa aming pagsisindi ng kandila sa korona ng Adbyento, buong kapakumbabaan naming inaalay sa iyo ang aming mga sarili, panahon at kakayahan, upang kami maging mabungang bahagi ng iyong sambayanan dito sa lupa. Basbasan mo ang mga magulang upang kanilang mahubog sa diwa ng banal na pagkatakot sa Diyos ang aming mga anak. Kasihan mo ang iyong pagpapala ang mga kabataan upang sila'y makahatak sa tamang landas. Naway hilumin ng iyong anak ang aming mga mag-anak at bayan. Mapasa amin nawa ang kapayapaang kanyang taglay. Bunsod sa banal na espiritu, buong kagalakan naming ipinahayag at itinarasal. Halina, Jesus, halina sa aming buhay. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa inalangin, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, tunong anak ng Diyos, soltero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin ko ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang
lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakin at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nang sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang na isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating,
siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo sa alipin ni Kristo Jesus, tinatawag upang maging apostol at hinirang upang marangal ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat ng minamahal na Diyos na nariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kaniyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kaniyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at likas na kabanalan ng kaniyang espiritu. Ipinahayag siya ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihan, gawa ang kaniyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ay tinanggap natin sa Diyos ang kalooban na maging apostol, upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagapagsunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Lalaki sisilang niya, Emmanuel na po sinta. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim.
Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Solidad Club para sa Panginoon. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon at nasindihan na ang ika-4 na kandila. So ibig sabihin, lahat may sindi na. Ilang araw na lang ang hihintayin? Ilan? Ha? Di ba 4? Sige. Kasama daw yung ngayon. Okay, so ilang araw na lang. Pero kamusta naman ang ating paghahanda? Ilang araw na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpapasko na. Bakit ang mga mukha, panahon pa rin ng Kwaresma, malungkot pa rin? Ano bang pinagkakaiba? Parang walang nangyayari. Lagi na lang sa kasambako lang mukha. No? Kaya ngayon, pang ilang araw naman ng simbang gabi? Pang-anim. Sinong nakaka-anim na? Okay, mag-review tayo. Marami naman pala eh. Balikan natin ulit. Baka naman kasi magpapasko na tapos wala na naman tayong maalala. Ano nangyayari sa kwento? Kasi ito ay kwento ng pag-ibig. Diba nga, ang ika-4, ika-4 na kandila ng pag-ibig. At itong ating nilalakbay, ito ay kwento ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa tao at ganun din ang pag-iibigan ni Maria at Jose. At lalong-lalo na ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Yan. O sige, okay na tayo. Balik na tayo. Nung unang araw. Unang araw ng simbang gabi, mayroong binanggit at mayroong ipinakilala sa atin. Sino yon? Sino po? Bautista. San Juan Bautista. At ano ang tungkol kay San Juan Bautista? Sige, total, kala niyo wala akong baon ha. Sige po. Okay, sa San Juan Bautista nung unang araw, ha? At sinabi ni Jesus, kasi 'di ba pag nanonood ka ng pelikula, parang ito agad yung senaryo. So, ito muna. And then unti-unti, babalikan natin yung kwento, ibabalik tayo sa mga pangyayari. So, sa San Juan Bautista, ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus na hinihintay nating isilang doon sa Belen. So mahalaga yung role na ginagampanan ni San Juan Bautista. Okay, ikalawang araw. Ikalawang araw. Di ba? Una, present. And then flashback tayo. O ano nangyari? Ikalawang araw. Sino? Lahi po. Salin lahi, di ba? Yung salin lahi, pinakilala sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang lahing pinagmulan ni Kristo. Kala nyo sa'yo, dito. Di ba? Ang lahing may naalala kayong mga pangalang binanggit
Sino? Sige nga. Ha? Ezekiel? Solomon? Abraham? Chairman? Sino chairman? Walang chairman doon. Di ba, ilan lang yun sa mga pangalan na binanggit na lahing pinagmulan ni Kristo na pinapaalala, walang tinatanggal sa sino mang lahi dito. At ganoon din naman sa atin, yun nga lang talagang kinakalimutan natin ang ating pinagmulan. Kinakalimutan natin, lalong-lalo na kung meron tayong mga alitan, may mga hidwaan, may mga kaaway sa lahi na gusto natin tanggalin na lang natin sa pangalan natin. Tandaan nyo, kung hindi sila nabuhay, wala ka sa mundong ito. Pag may naputol doon, wala. Okay? Ikatlong araw. Sino ang ipinakilala sa atin ng ikatlong araw? Maririnig yan, yung pinakadulong pangalan na binanggit na sa saling lahing pinagmulan ni Kristo. Ikatlong araw, sino ang ipinakilala? Brad? Ha? Absent daw siya. Sino po? Siya na lang nagtaas ng kamay. Sino? Si San Jose. Okay, si San Jose, nung ikatlong araw, nag-i-emote. Nagdadrama siya. Bakit? Baka gusto niyo mag-share. Baka gusto niyo mag-contribute. Bakit nag-i-emote si San Jose? Ha? Nalaman niya ng buntis si Maria. Dahil sa mga chismosang kapitbahay. Diba? Buntis na si Maria, hindi pa sila nagsisiping, hindi pa sila nagsasama. Bakit buntis na si Maria? Kaya binalak niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Yan. Pero babalikan natin yan mamaya, no? So, ika-4 na araw. Aabot ba to doon? Nagsisimba po ba kayo? Ika-4 na araw. Ayan. Nay, sinong pinag-usapan ng ika-4 na araw? Zacarias tsaka si Elizabeth. Yan, si Zacarias at si Elizabeth. Nasabi doon, sabi nung anghel, no, nung magpakita yung anghel, Zacarias, dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak na at yun yung si Juan Bautista. Yan. Kaya at sinasabi din, di ba, walang panalangin na hindi dinidinig ang Diyos. Bagamat ang panalangin natin ibinibigay ayon sa panahong itinakda ng Diyos. So, ilang taon na si Elizabeth nang mabuntis? Ilan? Ha? Matanda na. Mga 80 plus na. No? 84. Close kayo. Pero matanda na. Pero sabi niyo, baog na, matanda pa si Elizabeth. Ganon din si Zacarias, matanda na rin. Pero kung sa kanilang katandaan, doon ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang matagal nang hinihingi. Yon ay ang magkaroon ng anak. Sino may mga anak dito? Taas ang kamay. Ha? Lahat kayo baog? Tandaan niyo mabuti, ha? Tandaan niyo mabuti. Ang mga anak, ang mga anak, yan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Nakakalimutan lang natin na biyaya sila ng Diyos. Kadalasan, lalo pa ngayon, magpapasko na, ang tingin natin sa kanila, dahil magpapasko na, problema. Kasi ano ba ito, magpapasko na, bibili na naman ng laruan, bibili na naman ng damit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka problema. No? Naya, hindi kayo problema. Kaya huwag kayong magbigay ng problema. No, sa mga bata dito sa labas, dito sa kamba, huwag kayong magbigay ng problema. Dapat biyaya kasi kayo ay biyaya ng Diyos. Okay? Pang ilang araw na tayo? Hindi, pang 5 na.
Panglima. O, panglima. Matapos kay Zacarias at Elizabeth. Kagabi, sino? Ha? Si? Mother mo siya. Si Mama Mary o si Maria. Nagpakita na ang anghel kay Maria. Wala tuloy ako mabunot. Sandali. Baka cellphone yung mabunot ko, no? Ayan. Si Maria. Ito po. Nagpakita naman ang anghel kay Maria at doon ay ipinahayag na ang mabuting balita na siya ay magiging ina ng Diyos. So si Maria, sabi doon, nakatakda ng ikasal. So may plano na si Maria. Pero tandaan natin, kung meron ka mang plano, maganda ang plano mo, tandaan mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung hindi man nangyayari ang inaasahan nating buhay, kailangan lang magkaroon ng pagtanggap sa atin na may plano ang Diyos sa akin. Okay? Okay na tayo. So, move on na. Tandaan ninyo, babalik ako bukas dito. Sino bang papi mo? So, ngayon, ika-6 na araw. Narinig natin nung ikatlong araw, ang kwento ni San Jose. Pwede bang magsitayo ang mga tatay na naririto? Mga tatay, pwede bang solidad clap para sa lahat ng mga tatay na naririto? Sige po. Kasi magandang sa paghahanda natin sa nalalapit na Kapaskuhan, sa kwento ni San Jose, maganda na ipinagdarasal niyo ba yung mga tatay ninyo? Ha? Kasi mahalaga yun, no? Ipagdasal natin ang mga tatay. Kasi yung mga tatay, mayroon niyang mga pinagdaraanan na kinikimkim lang sa kanila. Sinasarili lang nila. Kagaya ni Maria, meron ding plano si Jose. Pero di ba, nag-iba. Naiba ang plano. Nung una, hindi niya maintindihan bakit ganun. Kasi ang plano niya, gawing may bahay si Maria. Pero biglang ang narinig ang balita, buntis si Maria. Paano ng plano niya? Gumuho. Pero sa tulong ng anghel ng Panginoon, napaliwanagan si Jose. Kaya nung sinabi ni Jose ng anghel, huwag kang matakot, Jose, na tuluyang pakasalan si Maria. At ipinaliwanag yun. At si Jose, sabi, nang magising, sinunod niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Kaya maganda, may pagdasal natin ang mga ama, ang mga tatay, na sila nawa ay magising na. Kasi mula doon sa, bakit ganito nangyari? Di ba? Mula doon, huminto. Karamihan sa mga tatay, huminto na. Kasi nga, hindi nila maintindihan na ang kanilang mga plano hindi nangyayari. Malinaw doon, tandaan niyo po ha, ang mga tatay sa simula pa lang, ang gusto niyan makapagbigay ng magandang pamumuhay sa kanilang mga pamilya. Nalulungkot din ang mga tatay kapag nakikita nila na parang wala silang magawa. Nalulungkot yan na kapag ang mga anak nila nakikita nilang madungis, walang tsinelas, walang sapatos, nalulungkot din yan. Kaya nga marami dito dinadaan na lang sa pag-inom. Dinadaan sa bisyo para lang mapagtakpan yung kanilang nararamdaman, yung kanilang kalungkutan na hindi nila maibigay kung ano ang dapat na ibigay sa kanilang pamilya dahil sila ang tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para maging asawa, maging ama sa kanilang pamilya. Sabihin nyo nga sa mga tatay na naririto, huwag kang matakot. Brad, huwag kang matakot. Sayang ang tato. Kang matakot, Brad. Ha? Kaya naman eh. Kung sasabayan mo lang ng pagtitiwala sa Diyos, makakayang maging tatay. Yung mga
dito, sa lugar natin dito, yung mga matatapang, kung tutusin, mga duwag yan. Dinadaan lang talaga sa bisyo para hindi mahalata. Kaya lalo kailangan ipagdasal. Mahirap yung may iwan na lang tayo sa pag nakita mong hindi nakakapag-provide, sama na yung loob mo, pangit na yung tingin mo sa kanya, masamang ama na siya, irresponsableng ama na siya. Mahirap yung mabubuhay ka rin naman sa galit sa iyong ama, tapos didistansya ka na lang sa kanya. Kaya kausapin nyo rin. Kailangan din nila ng kausap. Yung mahinahon, kaya nga 'di ba, kinausap ng anghel si Jose, mahinahon, naintindihan ni Jose. Sa mga may asawa dito, kausapin nyo naman kasi. Kayo naman kasi, pag magsasalita pala yung asawa ninyo, bubungangaan nyo na. Paano mangyayari? Paano siya makakapag-open up sa inyo? Paano yan makakapagsabi sa inyo kung uunahan mo na? Kaya yung mga tatay, di ba, nananahimik na lang, o kaya maagang namamatay. O di ba, yung mga babae, bunganga ng bunganga, ang haba ng buhay. Pero sa pagninilayan natin ngayon, no? Try nyo din unawain. Ngayong nalalapit na Pasko, tingnan nyo rin, magdasal din kayo na malapitan ninyo ang inyong mga tatay. Makamusta nyo man lang. Hindi para lalapit kayo, hindi para humingi ng regalo, ng pera, o ng kung ano man, kundi lapitan nyo din. Kasi alam nyo, yung mga tatay, wala naman yung ibang hinihiling, kundi para sa pamilya. Di bali yung alam mong hindi yan naghahangad ng bagong damit, bagong sapatos, o kung ano man. Ang hinahangad niyan yung para sa inyo. Sadyang may mga pagkakataon na gipit Wala silang mapagkunang, walang trabaho. Pero yung subukan nyo po, no? Yung kayong lalapin na tatapikin nyo lang siya, either yayakapin nyo, and then kakamustahin nyo lang, napakasarap sa pakiramdam ng tatay yan. So wag puro lapit na paghingi, kundi lumapit ka para alamin din at kamustahin din ano bang pinagdaraanan niya, ano bang nararamdaman niya. At ipagdasal natin sa tulong ni San Jose, nawa magising na rin sila nang sa ganon, masimulan na rin nila ulit o maipagpatuloy na nila ang pagiging ama at pagiging asawa sa kanilang tahanan. Amen? Tumayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Ang ating itutugon, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan,
habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Mupunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa'yo. Sa kapwa kapatid, mupunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na spirito na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin
lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Hosana sa kaligtasan, pinapala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at gintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Muli, paalala po para sa lahat ng mga nagsasama na hindi pa kasal, maghiwalay na kayo. Ganun lang naman kasimple yan, no? Bakit kayo nagsasama? Hindi naman kayo kasal. Ngayon, kung nagsasama kayo, isaksak ninyo sa inyong mga isipan, hindi kayo mag-asawa hanggat hindi kayo kasal. Kaya mga babae, tigil-tigilan niyo yung mga ilusyon ninyo, yung filingera nyo. No? Kahit na mabuntis kayo, pag hindi kayo pinakasalan, wala kayong karapatang magpakilalang asawa. Partner ang tawag sa iyo. Babae. O kaya kinakasama. Yun ang tawag. Pero hindi ka magiging asawa. Naintindihan ba yon? Kaya sana ito na ang huling Pasko ninyo na magkasamang hindi kayo kasal. Sana next year, kasal na kayo. Mga lalaki, sabi sa Ebanghelyo, di ba? Huwag kang matakot pakasalan. Si Maria. Dito naman, di ba? Aarte-arte pa kasi kayo. Gusto ninyo Manila Cathedral. Eh dito ang cute-cute ng simbahan. Hindi mo kinakailangang mag-imbita ng marami. Ito na. Di ba? 3 lang, 5 lang. Pwede nang makasal. Basta sundin nyo lang kung anong requirement. Libre naman ang kasal. Arte-arte nyo eh. Tapos makikipag-away ka. Di ba? Minsan nakikipagsigawan kayo dito. Dinig na dinig namin nung dito pa ako nakatira. Sino yung nag-aaway?
yung mag-asawa. Kasal ba yan? Hindi. Hindi naman pala eh. So, mga babae, huwag kayong hingi ng entrega kasi, di ba, wala pa, hindi pa kayo kasal. Kakaintindihan ba tayo? Iayos nyo kasi ang buhay ninyo, no? Sama kayo ng sama sa lalaking ayaw kayong pakasalan. O kaya naman sama ka ng sama sa babaeng bungangera. Di ba? Hindi, may pagkakataon ka pa, ha? May time pa, ayusin ang buhay. Baka mas masayang magkahiwalay kayo. Pero tandaan nyo, ha? Wag na wag magpapakasal hanggat hindi kayo sigurado na kaya ninyong mahalin at tanggapin ang isa't isa. Okay? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Evening, Father. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanggapan ng mga taong humahanap ng